Director Christopher Lim. Nasabi ko kanina, Ombudsman, that marami sa ginagawa ng DOJ, marami sa ginagawa ng ICI because fact-finding sila. Eventually, babagsak rin sila sa Ombudsman. No? And alam mo naman kung anong sentiment ng taong bayan ngayon towards corruption, towards itong mga flood control. At ako nga, pag na-interview ako ngayon, wala nang good news eh. Hindi na ako tinatanong tungkol kung maganda yung ekonomiya, may investors papasok, lahat about corruption. So yan ang general sentiment ng taong bayan. At gusto rin ng accountability. No? Dapat panagutin yung dapat managot. Bilang bagong ombudsman, ano ba yung mga plano natin to address itong mga flood control issues? Especially pag papasok na ito sa ombudsman, ano pa ang ating strategy para panugutin at ikulong yung dapat makulong ng mga tiwaling opisyal? Mr. Chairman, ang opisina po ng ombudsman ngayon ay binabago po namin ang sistema sa paghawak ng kaso mula po sa filing, sa pagdala sa amin ng kaso hanggat ito ay mapunta namin, madala namin sa Sandigan Bayan o sa RTC. At binabago ho namin yung mga deadlines at yung mga dapat po na panahon na magugugol sa bawat stage ng evaluation, preliminary investigation, and fact-finding, evaluation, fact-finding, preliminary investigation, at yung litigation proper sa pagdating po sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kung dati po ay umaabot ng 1 taon, 6 na buwan hanggang 1 taon ang preliminary investigation, ngayon po ang ginigiit ko po ay gawin na namin within 60 days. Yan po yung aming ginawa sa DOJ dati at tingin ko pwede kong gawin dito. Pagdating po sa fact-finding, ganoon din po. Pag nag-file po ang isang ahensya na 60 days. 60 days. Tandaan natin yan. 60 days. Certified na po ng mga dokumento at ang ebidensya po itatayo na sa korte sa unang tingin namin sa evaluation, ito po dinidiretso na namin ng preliminary investigation. Wala na hong fact-finding yan. At case build-up niyan ay sa fact-finding, dito na lang ako sa PI, bago ho ng PI, baka magdagdag lang ho kami ng ilang araw para po maikumpleto namin ang ebidensya na kinakailangan. Kaya dito po, ang sinasabi ko lagi, and as I always say, the deadline is always yesterday. Yun po yung aming parang pinaka-theme ng action plan namin sa DOJ. Ganon din po rito sa Ombudsman. Kasi nga, itong problema ho ng korupsyon, hindi po ito ngayon lang. Matagal na ho itong pinaiinisan ng taong bayan at talagang nagagalit na po ang taong bayan dito. Matagal na ho ito. Ngunit ngayon lang po pumutok na ganito kasama ang imahe ng gobyerno dahil po sa mga pangyayari sa flood control. Ngayon na pumutok kasi sobrang grabing corrupt. Kaya ang plano ho rito talaga ay pabilisin ang lahat ng proseso at gawing kompleto. Itinataas pa namin ang modicum of proof. Ang sinasabi po dyan ay probable cause. Pero dito po, gusto namin prima facie na reasonable certainty of conviction bago po kami mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kaya ang isa pa po rito na Kaya nga, kailan yan nag-aabang ng mga taong bayan? kasunduan namin at ginagawa na po ng bagong patakaran ng Sandigan Bayan ay continuous trial ang aming hihingin sa lahat ng kaso. Basta't nakompleto ho namin ng ebidensya, na-file namin doon, ready to litigate po kami at ready ho kaming ipresenta ng ebidensya. Yun po yung pinakamahalaga. Matapos po namin mapresenta ang ebidensya kagad sa Sandigan Bayan. At tuloy ay maiwasan na rin natin yung mga pagdidelay, yung pagpapatagal ng kaso na ginagawa po ng magagaling na abogado. Ito po yung aming pinakikiusap sa judiciary. Kasi nga, ang laki na ho na nawawala sa gobyerno natin
sa tinatawag ng inordinate delay in the adjudication of cases. So yun po yun. The urgency is there, Mr. Chairman. And we feel the weight of the anger of the Filipino people, and they're looking to the office to be able to solve this crisis of gigantic proportions within the country. But totoo lang, Ombudsman Remulla, nung na-appoint ka sa Ombudsman, the attention ngayon ay nasa Ombudsman na. Kasi ang tingin namin, no, ako bilang isang citizen of our beloved country, na it's about time to start filing cases and prosecute, no? Kasi ilang buwan na rin natin pinag-uusapan to, ilang buwan na rin lumalabas dito sa Senado, nagka-hearing kami, and then sa ICI. To connect this to our budget hearing, I remember last time, during the budget hearing of your predecessor, ang sabi niya dito, actually ako nagtanong to, lumabas rin during the hearing, na it takes 2 to 3 years, between 2 to 3 years to file a case, no? Pag 2 to 3 years, wala na tayong pasensya na yan. Ako, wala na akong pasensya, to be honest about it. Lalo na with this flood control, hindi na yata ako makakaantay ng 2 to 3 years, no? Dahil kagaya ng sinabi niyo, gusto natin kahapon pa may na-file na case na. No, kahapon mayroon na panagot. Yun, sabi kahapon, dapat may managot. Kailan ang tanong? So, base sa mga sinabi niyo, aabot pa ba tayo ng 2 to 3 years to see something significant na mangyayari from the Ombudsman? Hindi na po tayo aabot sa ganung kahaba. Ang kagandahan lang po ngayon, dahil nga sa naging krisis na to, mas iniisip natin kung gaano natin mapapabilis ang mga kaso. At katulad nga niyan, na-transmit na po sa DOJ yung kanilang final sa amin at na-deputize na po sila na ituloy na yung mga kaso sa RTC. Sapagkat ang mga testigo na nandito sa Senado na kanilang nakausap na, ang mga ebidensya na kinakailangan ay naroon na, ay hindi na ko kinakailangan aralin pa ng Office of the Ombudsman para... Yun pala, hindi na kailangan aralin pa. Dapat andyan na. Yun lang ang problema. Alam na nila. Kailangan hindi nila mapayan ng kaso. Magtawag na naman ng testigo. Ito po, dire-diretso na po ito. At ipa-file na po yan ng DOJ. At the latest siguro niya Monday kasi kompleto na po ang kaso. Kompleto na po yan. Iyon po yung 5 ghost projects na flood control projects. 5 ho yun na yan ang inubangan namin kung sino yung 5 na yan. Na flood control projects. Tapos dito po ngayon sa aming opisina, talagang tuloy-tuloy pong pag-uusap namin dito na talagang bilisan ng proseso at dapat kompleto ang ebidensya. Hindi ho pwede na. Ano nga ho ito eh. Sabay-sabay po ang mga reforma na kinakailangan. Yung isa pong nabanggit ko na nung isang araw sa mga kausap ko, yung digitization. Kasi nga, hindi pa po moderno ang sistema ngayon sa aming opisina. Ito po yung aming minamadali rin po. At meron naman pong budget na nakalaan dyan. At kung nangangailangan po ay lalagay po namin yung mga savings ng aming ahensya para po maggamit at matapos kagad ang digitization process ng opisina po. Ombudsman, I know, in fairness to you, hindi mo ito budget, no? Because you came in very late na. In fact, nagawa na yung NEP, nasabit na yung budget dito sa Senado. So, wala ka talagang say, no? Or wala kang naging say dito sa budget. Meron ba kayong gustong ma-improve dito sa budget para matulungan namin kayo? Mapabilis pa itong ginagawa niyong investigation at pagpa-file ng cases. Ako kasi, on my own, I want to help the Ombudsman, no, to be effective. Dahil hindi naman kami mag-iimbestiga o hindi naman kami magpa-file ng case, kayo. Ang maitutulong namin sa inyo ay mabigyan kayo ng resources para mapabilis yung inyong trabaho. Dahil kung mapabilis yung inyong trabaho, panalo rin yan sa amin, no? At panalo rin sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita dito sa budget? Aside from sinabi kanina ni Director Lim na for digitization and also for
itong Ombudsman Assistance Centers. Meron ba kayo nakikita anything that we can do in order to support your mission of mabilis na investigation and filing of cases? Marahil yung special provisions so ano nabanggit ko sa inyo kanina nung hindi pa ho tayo hindi pa ho nagaganap itong pandinig. Yun po yung mga kailangan namin para mas streamline po yung operations ng opisina po. In terms of resources, meron ba kayong nakikita? Kung wala naman, pag hindi naman ngayon, you can just submit to us, no? Kung meron kayong naiisip. Ang chain of thought ko naman is, paano natin matutulungan ang ombudsman para maka-file ka agad, no? I understand that, of course, bago kayo, you're organizing the office, but itong gravity kasi nung kaso, no? We're talking about kung kung titake natin into consideration yung na-discover ni Secretary Vince, 421 ghost projects. No, yung pa lang yung na-discover, hindi pa natin nakikita yung mga substandard, hindi pa natin nakikita yung mga sa iba pang mga projects like farm to market roads. So enormity, yung inlaki, no? At yung daming taong nasangkot ay kakailanganin talaga natin na maraming sabay-sabay na taong gumagalaw. And para mabilis yung trabaho. Kasi kung iisa-isahin natin, abutin talaga tayo ng matagal. No? So that's where I'm coming from. No? Kasi alam ko hindi nyo ginawa itong budget. And I want to, in my own way, in my own small way, no? I want to help the Ombudsman file the cases as fast as it can. No? Kung wala kayong naisip ngayon, you can just submit to us. But if you have, we can discuss it para matulungan namin kayo. Salamat. And then nasabi nyo kanina, Ombudsman, na after nito sa judiciary na. No? And I naniniwala ako na half the battle na sa judiciary. No? Dahil kahit na napakaganda yung kaso natin, kahit na nag-imbestiga kami dito sa Senado, marami kami nakikitang mga ebidensya, turn over namin sa inyo. Pero ang gera nasa judiciary. May ginagawa ba ang ombudsman to coordinate with the judiciary and to also makasama natin sila dito sa laban against corruption? Meron po tayong open lines naman sa, of course, kausap na natin sa Sandigan Bayan, ang Presiding Justice ng Sandigan Bayan, tungkol po sa mga proseso na kinakailangan pabilisin. At ganoon din po yung aking hinihiling sa isang kaibigan natin sa Korte Suprema, si Senior Associate Justice Marvic Leonen, na baka kailangan po namin ng special courts para po sa RTC, yung draft court ho talaga ng RTC, para wala na hong ping-pong, wala na hong pasahan ng jurisdiction. Pagka meron ho tayong special court sa RTC, ay malamang po mas mabilis po ang pagdinig ng mga kaso. At ganun lang po naman ang kinakailangan. Talagang may contact po, ang institutional contact, ang ombudsman, tsaka yung mga judiciary officials. Yun po yung pinakamahalaga para sa amin ngayon. Thank you for those. And just to go to specifics, but I will not go into the detail. May mga na-file. Nasabi nyo kanina may 5 nang na-file sa ombudsman ng mga kaso. May ini-expect pa ba tayong maifa-file in the next maybe 7 to 14 days, next 2 weeks? At after na-file sa inyo itong 5 kaso, kailan naman ang ini-expect natin ma-file to sa Sandigan? Yung mga file po sa amin ng ICI tsaka ng DPWH na mag-asama, yun po yung susunod at yun doon po maisirin po yung proseso. Ang tingin namin kasi maganda na ho yung mga ebidensya ng dokumento na nakadikit po sa complaint. Kaya counting evaluation lang po yan. O hindi na evaluation. Tutuloy na po kami sa PI dyan pagka nakita po namin na o kaya sa fact-finding magdadagdag kami ng konti pa para ho maging saradong-sarado ang kaso. Para pag-file po namin, pagka-delete po ng PI, sasagot na lang po yung kabila, tapos joinder of issues. Mga 2 weeks para, ang PI po namin, 60 days ang binibigay namin
ang panahon. At sana po, within 30 days, baka meron na hong ma-file sa Sandigan Bayan. Posible po yan. Yan, abangan natin kung sino yan. Thank you for that, Ombudsman. I'll go to some specifics sa inyong budget. Nakita ko na meron tayong budget for yung tinatawag nating Ombudsman Assistant Centers, no? About 45 million. Actually, ngayon ko lang na laman na mayroon palang ganitong service na ino-offer ang Ombudsman to our constituents. So, ang plano is to open additional 3. No? Ano po itong serbisyong ino-offer natin sa mga Ombudsman Assistant Center? So, ngayon ilan na ho tayo, Deputy Ombudsman? Good morning, Mr. Chair. Yun lang po, kabayan. May na-update sa budget ng Ombudsman at case to be filed. Thank you.